Nag-checking connection. Ayan. Hi guys, good afternoon. This is JV and welcome back Tito Tony. Baka talaga. Live here from the House of Mystics. Ayan. So, for those of you who have questions all about Ghost Month, magtanong na kayo ngayon. Para isang anuhan na lang tayo. Kasi marami nagtatanong, Sir JV, ano po ba magandang crystal? Sir JV, pwede po bang ganitong gawin sa Ghost Month? Kasi mag-open ng business or di kaya mag-ano. Ayan, now is the time, best time to ask. Okay? Kamusta Tito Tony? Ano nangyari sa inyo? Pogo pa rin. As you can see, ang ganda ng suot ni Tito. So, meron na bang live sa video? Feed sa yung show niyo po? Wala pa. Sa, mamayang gabi. 6 Ayun, to 7. 6 to 7 p.m. yung show nila Tito Tony. So, hoping na mag-join din kayo later. Ayan. So, simulan na natin, Tito. Ghost Month na malapit na. Kailan po ba start ng Ghost Month natin? Eve of August 3. Usually, ang palit kasi ng araw ay 11:01 ng gabi. So, 11:01 ng gabi, Ghost Month na ng August 3. Yun. Tapos ano pong kailangan bang i-offer during the time ng pag-opening? Ano yan it's really a big celebration, lalo na sa mga inche. Bakit? Kasi hindi lang naman yan yung filial piety ng 4th month. Yan yung continuation. You have to honor the dead. Ang mga Chinese, since time immemorial, ay ino-honor nila yung dead. Hindi pa uso yung cremation noon. Hindi pa uso. At kasi nananakot, no? Nananakot. Ibig sabihin na nananakot, hindi masyadong ipinaliwanag ano ba tong Ghost Month na ito at bakit pinangalan ng Ghost Month. Bakit? At ano ba yung, kung negatibo ba ang Ghost Month, anong dapat mong gawin? Ano ka dapat gawin? Pero depende kasi for me, for us, hindi kami tinatawa ng Ghost Month. Very lucky pa nga ako ng Ghost Month. Ako din. Ang tanong dyan, why? Because we give them what is due for them. We respect them, we give them incense, tapos we offer. Yun lang naman, as simple as that actually can turn your Ghost Month into a prosperative one. Okay? Kasi sila rin pwedeng tumulong sa inyo para mas magbago pa yung pagpasok ng taon para sa inyo. Correct. Diba? Kung kayo nahihirapan kayo nung unang pagpasok ng taon, syempre, lahat naman tayo nahihirapan kasi nag-hoard ang mga tao ng gold ngayon. Pangit ang panahon. Oo, pangit ang panahon ngayon para sa mga negosyo. Dadaganan. Pero ngayon, yung pwedeng mag-ayos para gumanda. So, make sure you offer something to them. You offer prayers, you offer incense, you light an incense. And ano po ba Tito na pwedeng i-light na incense? Color red or color gold? Gold and yellow. Or black. Ako, black ang ino-offer ko. Sandalwood colored black. Yun ang one of the best. Wag red. Magagalit sa mga may sungay. Bibigyan mo ako ng red, okay ka? Ang red para sa mga iba. Okay. Black mas maganda at saka yung yellow is one of the best. Kasi merong di ba yung tinatawag na goon. Yun yung yellow. Yung red, wag yun. Ino-offer yun sa 8 months sa Moon Festival. Oo. Okay. Dapat it's either gold or hindi kaya black incense. Ilalabas natin yan. At kung believer kayo ni Pats, yung tawag yung si 7-8. Yung magkaibigan na nagpakamatay, yung isa kasi akala niya namatay na si 8. So nagpatiwakal si 7, hindi pa pala nagpakamatay. Yun yung mahaba yung dila. Ano yun? Pampaswerte yun, ha? Pampaswerte. At saka dapat tinatago yun, hindi naka-expose. Oo. Hanggang ngayon. Ilalagay yun sa isang madilim na kwarto. Okay. Kung may life size kayo. Ganda yun, may life size ka. Oo, pero mahirap mag-maintain. Pero ang nag-i-install niyan, paring tawis.
Hindi kayo pwede maglagay basta-basta niyan. Baka boomerang. Oo, kasi kailangan pa yun ng blessing at saka ng prayer before mo siya ilagay dun sa place. Tapos, kung saan yung location, di ba? Tapos, pinakamaganda rin, ngayong buwan na papasok ng August 4 hanggang September 2, maglagay kayo ng mga hopya o dice. Dice na hopya. Pinaka-the best yun, yung hopya. Ayan. Yan kasi ang offering sa mga patay. Tsaka yung bihon. Sabi ng mga kapitbahay ko, mga Chekwa, oh. sabi, Tony, sabi niya sa Inchik, bakit kayo mga Pilipino naghahanda kayo ng bihon? Sabi ko, bakit? Sa patay lang yun eh. Sabi niya, bakit ba? Sabi ko naman, gusto nila ng bihon ang i-offer nila. Kaya bihon ay pang-offer sa patay. Kaya ako never ako kumain. Maski nung bata ako, pagka nakakakita ako ng bihon, ayoko. Pagkalay sa patay yung bihon. Ngayon, pinakamagandang mag-offer ng buhay, yung lo sotanghon. Yun, pinaka-the best. Yung may sabaw, sotanghon. Huwag kayo ba ang sotanghon sa bihon, Kaya nga, waka nga sabi, ano ba yan? Nagkagulo-gulo lang yung mga Inchik tsaka ang Pilipino. Hopya ang isa sa pinakamagandang i-offer. Kasi po ang pagkakaalam nila, basta may pansit, okay na yun. May Miki. Mayroong kanton. Ang daming klaseng pansit, ha? Know your noodles. Ika nga. Okay. Yan yung isa sa mga best way to offer during the time ng Hungry Ghost Festival. Oo. At sa yung Hungry Ghost Festival per se ay August 18. Bumili ng isang buong lechon. Pag hindi nagkagulo sa bahay nyo, dadalhin kayo ng mga kapitbahay nyo. Makikikurot dun sa balat, tapos pagdating nyo, wala na. Dinala yung ulo. Yun. Gusto rin ng mga Hungry Ghost yan, ha? Yung lechon. Gusto nila yan. Basta po may meat, no? Gusto nila. Ayan. Magluto kayo ng yung tawag nila samgyupsal. O yung 3-layered na baboy. Yung gusto nila yun. Siyempre, yun yung kinakain nila. And yun yung gusto nilang kainin. Correct. Okay. Tapos mag-offer din kayo ng mga favorite ng inyong mga dearly departed. Kasi dadalaw yan sila by hook or by crook. Huwag ka na magtaka kung... Sabihin, lola ko, ikaw alam mo namang ghost mat, hindi ka naghanda. Paborito nun, bihon. Tapos may tsokolate pa. Yung batirol. Gusto mo nila. Yun yung kailangan din i-offer. Sikwati sa Visayas. Ayun. Speaking of Tito, last time po kasi nagpunta kami sa Intramuros at night. Oh, wow. Ibalik termista ako. Iniikot lang namin yan. Dahil multo dyan. Pero grabe. Kasi naghalo-halo na, pati yung mga tinawag ng mga Hapon na marunong mag-magic. Lumabas doon. Tsaka yung mga treasure doon na binabantayan ng mga Hapon, ha? Hanggang ngayon, nandun pa rin yung treasure. Nandun pa rin sila. Yung mga binaon ni Limahong. Nandun pa rin. Actually, pag pumunta ka sa Letran, merong malaking sa tapat mismo ng Letran, meron doon malaking bato. May treasure doon. Ewan ko, pati kinuha ng mga Kastila. Ang hirap i-move. Masyadong mabigat. Madali lang pagawa yan sa mga engineer. Puli. Pasok ko lang po. Anong topic? Anything? All about Ghost Month yung topic natin for today. So kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga multo, tungkol sa mga yumao, at tungkol sa pag-aalay. Actually, yung Ghost Month ay hindi naman talaga ghost lang. Kasama na yung mga maligno, yung mga inkantadong itim, inkantadong pula. Kasama sila sa usapan. Kaya... So, hindi naman natin sila iniitsipwera at kumbaga sa huwag mo kaming gagawa ng hindi maganda. Parang gano'n lang. Hindi naman yun nakikipag-join forces kayo sa kanila. Oo. Ganun. It is a sign of respect.
Mag-alay. Pinaka-the best nga na alay yung yung tawag doon, yung tigti 10,000 na na lechon. Magtabi ka na ng 10,000. Bakit? Madali lang mo yung 10,000 ha. Ng alay din. Lechon na malaki. Oo, gustong-gusto nila yun. Tito, paano pagka lechon bread lang? Magagalit yung mga duwending puti. Babatuhin sa'yo. Magagalit yung mga duwending puti. Ayan. Anong tanong dito? Ayan. After po bang mamatay ng tao, anong step by step na pinagdadaanan ng soul natin? Well, merong proseso yon. Una, on the spot, pag namatay na yung tao, 3 days thereafter, halimbawa 1, 2, 3 days, bilang ka, alam na nung tao na patay siya. Pero meron tao na alam niya nang patay siya, dinideny. Example, may kaibigan ako taga-Kainta, pangalan si Alan. Namatay siya some 1 or 2 years ago. Nung nakita ko siya ganun sa bahay nila, sabi ko, ba't nandito ka pa? Ba't di ka pa umaalis? Sabi niya, kasi gusto ko pang mamasyal sa Japan. Walang visa, sabi niya. Sabi ko, anong binigay sa'yo ng mga anghel? Pinakita niya. May number na siya. Aalis na siya talaga. May stub. May stub. Ito yun, may stub. At meron ka pang seating arrangement. Kung saan ka uupo doon sa gondola. Matagal ang biyahe, mahigit 1 buwan, 2 buwan na nasa tubig ka. Tubig! Hindi ulap. Hindi ulap. Ang dinadaanan ng mga namatay ay tubig. Isasakay ka sa gondola, may mga bantay na anghel, at babiyahe ka noon, 1 buwan, 2 buwan. Pero, hindi lahat ng namatay ay pumupunta ng langit. Pero hindi na rin naman pumupunta ng impyerno. Kasi sarado pang impyerno. Ang impyerno, by the way, highway, nasa 3rd heaven. Pag kung pupunta doon, akit ka agad. Ngayon, meron kasing, ang tawag ay 7 super universes na hindi pa pinapangalanan ng mga scientists. Kami alam na namin pangalan So, ang tanong, kung hindi ka para sa langit, isa ka sa 7 super universes. Hindi ka naman in the limbo. Kasi in the limbo, kung limbo ka, napunta ka sa limbo, either nagpatiwakal ka, o talagang sinadya mong doon ka na lang pumunta. Ayaw mo sa langit, ayaw mo doon sa super universe. Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Oo. Ganun yun. So, dami pa naman ngayon nagpapatiwakal. Diyos ko, hindi nila alam yung repercussions. Isipin mo, hundreds of years ka makukulong sa limbo pag nagpakamatay ka. Pero paano yun, Tito, kung merong sumukob dun sa taong yun para gawin yung pagpapatiwakal? Hindi niya kasalanan. Kasi pinag-uusapan is deliberately killing yourself. Oo. Pag merong ganon, pwede mong ipagdasal, tapos makakaahon siya. Iyan yung mga, alam mo yun, gawa ng dahil merong voodoo or hex. O binudo, o kinulong, ganon. Kasi usually yung ibang ginagamit yung kaluluwa for power nakukuha. Kaya yan din yung kailangan nyo i-watch out, guys. Ingat din dun sa mga psychic na pwede, psychic na mga... yung mga sikat na psychic gusto mo i-mention ko? Huwag doon, magulo na yung buhay nila. Bababasa ko niya ngayon ko. After, question guys, question. Hindi 40 days, 49. 49 total kasama 49. Yung 9 days. 49 days ang bilang kung aakyat na magme-maintain meron lang akong ikukwento. Sa Pasig nangyari, mini-stop noon, John's ba? Uncle John's. Uncle John's. Kay Uncle John. Sabi ko sa dalawang multo, kayo mga patay na kayo alam nyo ba? Sabi niya, opo, kasi gusto namin dito marami pagkain. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ba't di ka pagbihis? Ayun, magsabi mo yung anghel, may ka ng damit. Nung bumalik ako, nakabihis na sila. Ayaw pa rin umalis yung dalawang bata. Ayaw nilang umalis. Kasi doon nakakain sila. Meron pang nangyari. Natatandaan niyo yung, ang babae sa Balete Drive. Yung pinagkakatakutan ng mga taxi driver. Dati. Dati. Ngayon wala na. Nung nagpunta ako doon, ang pangalan niya talaga is Matilde.
hinihintay niya yung lover niya na Pinoy. Sabi ko, Lola, matagal na nangyari yun. Sabi ko, alam mo ba na panahon pa ng ganito nangyari yung paghihintay mo? Wala na yun, butot balat na yung ngayon. Nasa ilalim na ng lupa yun. Kung hahanapin mo siya ngayon, wala na siya. Ade, tumagal ng 1, 2 taon. Nakita ulit kami. Aba, bonggang-bongga na si Doña Matilde. Ano na siya? Sabi ko, Lola, ano nangyari? Ba't iba yung ano mo? Iba yung dating mo sa akin? Sabi niya, inkantado na ako ngayon. Na ano siya, nag-level up siya eh. Naging inkantado ng hangin. Si Doña Binibining, hindi naman nag-asawa. Si Binibining Matilde. Nandun pa rin. Puntahan nyo, nandun sa Juan Balete Drive. Kasi yung bahay natin yung Danding. Danding ko. Oo, bahay nila yan eh. Noon. So dahil doon sa tagal niya na nandito. Paikot-ikot siya. Sabi ko, Lola, di ba dapat umakit ka na sa langit? Ay, mas gusto ko dito. Pero buti yung tito, hindi siya na-corrupt, no? Kinokorrupt siya. Pero hindi nila kaya. Hindi, no. So, ibig sabihin, gifted siya. Tinulungan din siya ng mga inkantado doon eh. Mm-hmm. Kasi may ganyan, guys. Kung sila nag-feed ng energy, pati negative energy natin, ma-feed nila, yun yung unang-unang nagko-corrupt doon sa kanila kung bakit nagiging materialistic or di kaya makasarili yung mga hindi nakikita. O minsan, lalo na yung mga namatay na aswang, yung aswang, meron ako na-encounter niyan eh. Aba, yung apartment, ang dami nung pintuan, yung bukod tangi yung apartment na yun na isang buwan, iba na naman ang titira. Pangalawang buwan, iba na naman ang titira. Pinapunta ako doon ni Borja. Pagdating ko doon, kasi ang unang tanong ko sa kanya, ganito, Lola, alin na nauna dito? Ikaw o yung struktura? Sabi niya, yung struktura. O, hindi iyo. Sabi ko gano'n. Hindi iyo, inaangkin mo lang. Tapos sabi niya, o paano mo ako paalisin? Sabi niya, o di sabi ko, madali lang yung Lola. Tinawag ko si Lord Ganes. Tinadsakan siya ni Lord Ganes. O, dito, kali ka dito. Diyan ka pumunta. Yun yung cosmic dance. Na hindi lang basta-basta sayaw. Okay, kasi yun yung more on the destruction and the creation po, di ba? Maraming Hindu gods and goddesses na hindi sukat akalain ng tao na gumaganap. Gumaganap yan. Gumaganap. Hindi pwedeng hindi sila gumanap. Kahit na sabihin na lang natin, gawa-gawa lang yata ng mga Hindu-Hindu yan eh. Ay, hindi totoo yun. Kung totoo ang Kristo, totoo rin sila. Matutulungan ka nila. Posibleng hindi. Kaya marami ring avatars. Ibig sabihin, nagkatawang tao sila. Mamaya, di mo alam, ikaw pala ay avatar nila. Di mo alam. Pwede yun mangyari sa present time hanggang ngayon. Possible yun. Possible. At saka hindi sila natutulog kasi may kailangan silang gampanan. Actually, ba't nga hindi sila natutulog? No? Yun nga, rin pinagtataka ko. Parang kami tuloy ni JB, hindi kami natutulog. Exactly. Pag natulog kami, malayon. Oo. Yun nga nung last time dito, nung last time nag-live ako Wednesday, tumigil yung ulan. Kailangan pala mag-live ako para lang tumigil. Timing na timing. Nagulat nga rin yung ibang mga viewers, di ba? Ang daming-daming yun nanonood. Pero after natin mag-pray, nag-stop. Ayan na ngayon. Maliwanag na. Pero kailangan kasi yung ulan na yun para, alam mo yun, bumalik ulit yung faith ng mga tao. Kasi more or less naging materialistic at saka yung puro alala. Dahil dun sa gera. Correct. Kita mo ngayon, na-redivert yung attention nyo, guys. Medyo umukay-okay lahat. Tsaka lahat parang praying for the war. Ba yan? Just me, you. Kasi daw po doon sila kikita. Ayun lang. Si Uncle Sam. Oo, kay Uncle Sam. Nung kayo sa US. Good to see you daw po, Tito Tony. Hello. Sabi ni Walter. Si Walter. Oo. All about Ghost Month ang topic. All about sa mga multo-multo. Ayan. May nagtatanong, Tito, last time, ano raw po yung fourth heaven? Ano raw meron doon? Di, basahin niyo yung Book of Enoch. Hindi paliwanag si Enoch dyan. Kung ano yung ika-4 hanggang ika-7, meron sinasabi. Ayan. Kasi for us, hindi namin pwedeng i-explain sa inyo basta-basta lang. Kailangan... Malawak yan.
Kailangan may basbas din ng mga anghel na nagbabantay doon per heaven. Saka huwag yung pag-uusapan niya pag umuulan. Magagalit yung taas. Ayun, kaya pala ako nagsungit din. Ayaw nila, nagagalit. Oo. Kasi bakit mo naman pag-uusapan kung hindi naman saklaw? Di ba? Hindi, ano yun eh, tawag doon ay respect. Respeto lang. Kasi each and every sections dyan, meron silang mystical property, meron din silang magical property na dapat tago. Kasikreto. Yan nga eh. Bakit sabi yung ng gusto matatanda, ang lumalaman? lihim ay dapat pakalihimin. Yun ang sabi. Ba't mo i-expose? Kaya nga ang tunay na psychic, hindi nila sinasabi na tunay silang psychic. Para namang hindi tama. Hoy, psychic ako. Walang ganun. Pero yung iba, nagsusumigawan. Uy, psychic ako. Pero wala naman palang ibubuga. Ewan. Ayun din, most common misconception na nakakarami is pagka ghost man, kailangan katakutan. Hindi. That's not true. Pero wag ka lang. Namamasyal pa kami pag ghost month eh. Pero wag ka lang magpupula. No. Waka pula. Waka sa sindi pula hue. Magagalit. Ayaw nila ng pulang hue pag ghost month. Pumili kayo ng gold o black o dilaw na joss sticks. Ayan. Okay? Basta rin, wag rin kayo magpupula ng damit. Wag rin din magpupula ng lipstick. Bawal na bawal yan. Kahit na yung pulang underwear, bawal yun. din. Ayan. Ano pa po ba yung mga bawal sa ano? Bawal din magpatunog ng singing bowl. Oo, at saka yung anong tawag yun? Ritual for prosperity. Hindi. Wag ganun. Gawin nyo na lang, mag-alay kayo ng hopya, maglagay kayo ng bihon, at siguro mga mga 5 to 10 kilos na lechon. Padala na kami. Oo, ang tanong dyan kung nandito ako sa Manila. Gagala na naman ako. Pero for every gala, meron naman din naaayos dun sa lugar nila. So, ngayon kasi, ang next gala, sa Wednesday. Pero hanggang kami doon, Thursday next week. Mostly may mga gagawing rin din ritual dun sa mga temples na kailangan puntahan. At saka may marami pang mga hidden temples doon. Yung iba kailangan gisingin yung mga ancestors. Kasi nakalimutan na nila na ancestor sila. Nakalimutan na nila. Oo. Kasi minsan parang sila nagpa-petrify, di ba? Pagka walang nagdadasal sa kanila. Correct. Unting-unti sila nagiging bato. As in, tulog na bato. Tulog na bato. Parang doon sa may, Chico River. Pati rin po doon sa Thailand, dito yung ahas na malaki. Oo. Di ba? Maganda ang suot ni Tito Tony. Thank you. How to be you po. Oo nga, maganda yung flashy. Ayan. O yung color of the day ba, parating nyo bang sinusunod? Ako yung minsan. Dragon eh. Oo. Lavender dapat. Magsuot kayo ng any lavender maski bracelet. Ipapaliwanag ko lang yung color of the day. Kasi sinasabi ko naman, ang dragon, violet, lavender, lilac, ganyan, no? Pero kasi, minsan, sa araw na yun, kamukha ngayon, araw ngayon ng Sabado, pwede yung lavender. Oo. Ngayon, ang tanong paano yung hindi araw? Halimbawa, araw na Day of the Monkey, pumalo ng Martes, dapat, di ba, red? Hindi. Wag ka magre-red sa Day of the Monkey. Ang kailangan mo doon, white. Yun. May analysis yan, hindi ko lang basta nilalagay na ito yung color of the day. Ang daming kumokopya, hindi naman nila makopya. Tsaka hindi rin pwedeng sabihin basta-basta kung bakit yun yung color of the day. Oo. Kasi kung sinabi namin yan, di ko kopyahin nung iba. Dami na nga kumokopya Well, ganun talaga yun. Pwede raw po ba magsuot ng kulay pula? Ghost month, no? Sa season ng Pasko at Bagong Taon. Oo naman, Pasko yun eh. Yes. Pero ito lahat tayo, kami ni JB, pareho kaming Katoliko Mind you, okay lang na mag-celebrate kasi yan ang talagang popularly known na panahon. December 25, yan ang birth
ng Jesus Christ, which is not. It's not. It's not. Ang talagang birthday ni Jesus Christ, August 21, 7 BC. Yes. Yan ang talagang birthday niya. So, matataon after ng Ghost Month. Ay, after ng Chinese Ghost Festival. Oo. Sa Paul. Sa Paul ng Ghost Month yung birthday ni Jesus Christ. Oo. Yung August 21, 7 BC na yan, sa isang kalihiman, ang Jesus Christ ay may pangalan na Leo. Pangalan niya yan, isa sa pangalan niya yan. O yung Leon ng Huda. Which is, yan na din siya. Yan ang panahon na yan, no? So, anyway, nung panahon kasi na yon, ang ginawa ay, may selebrasyon Ang tawag ay si Dionisio, yung God of Wine. Pinagsama na ng mga Romano para isang isang celebration na lang. Oo. Hindi po. Yung December 25 ay hindi tunay na kapanganakan ni Jesucristo. Yan ay nakasulat sa ibang mga libro. Kung nagbabasa kayo, yung Book of Orantia, nakasulat yan. Jesus Christ was born on August 21, 7 BC. Yun na siya. Ngayon, di ba nakakagulo sila? Sinabi ni Vladimir, ni Putin, sinabi niya na, hindi, Jesus Christ, yun namang Caucasian Black. Actually, in all reality, hindi black. Siya ay Eurasian. Mga kakulay ni Selma Hayek. Sino ba itong magaling na yung kakulay nila, nila Julio Iglesias. Yun ang talagang itsura ng Jesus Christ. Hindi siya Caucasian. Hindi pero white, hindi black. Oo, sinasabi ni Putin, African Hindi siya African. Hindi. Akala kasi po nila dahil mainit doon, susunod kagad, nag-grow kagad. It's nice to see you po, sabi ni Chad. Chad, kumusta ka na? Ayan. Ano to? Nagse-celebrate din po ba ng birthday ni Jesus Christ? Kami, nagse-celebrate ako per se ng August 21. Naghahanda ako noong August 21. Ano po ba mga best na ihanda during August 21? Nako! Paborito ni Jesus Christ yung isang buong isda. Yan ang paborito niyang pagkain. Anong isda, Tito? Ano ang pangalan ng isda na yun? Sa atin, malapit-lapit doon sa isda ng Maliputo Malapit-lapit. Ano yung malipot? Parang flounder. Flounder is the name of the isda. Paborito ni Jesus Christ yung isda at saka yung grape wine. Paborito niya yan. Ayan. So make sure you have that. Tapos ano pa po? Tinapay. Tinapay, siyempre yung pinakamalaking tinapay. Ayan. Yan yung pwede nyo i-offer. Pero Tito, dun sa flounder kahit anong luto, no? Kahit anong luto. Ayan. Siyempre, gusto ng Panginoon, may sabaw. Oo. Mahilig sa sabaw si Jesus Christ Sweet and sour. Ayan, mga pwedeng i-offer sa kanya actually per se. Anong white cobra? White Cobra, encantado yun. Ayan. Hi, Tito, glad you're back at HOM. What daw po yung meaning ng White Cobra sa panaginip? May swerte ka May swerte sana yan sa sugal. Ayan. Alaya mo lang ng something. Mag-alay ka ng itlog. Ng white leghorn. Itlog na puti. Yung hilaw, alayan mo siya. Encantado yun na panaginipan mo. Ano pa tanong nyo? Ano pa mga question, guys? Please feel free to comment down below. Panay ako tingin doon sa kabila. So, yun lang. Ano pang question? Magtanong na kayo hanggat nandito si Tito. Mahirap ngayon halaga. Busy. At saka don't forget yung show niya later sa ano pong channel, Tito? Kung di man at iba pa, i-download nyo yung Radio Philippine online. Mali. Tama ba? Philippine Online Radio Online. Yan. Tapos lalabas doon yung RP3. Nandun kami sa RP3. Ayan, if green snake daw po sa panaginip,
Anong oras mo na panaginipan? Yan. Karera yan, karera. Kung green. Okay. Ano pa mga question nyo, guys? Magtanong na kayo, Diyos ko. Ay, ang tagal ni Tito actually nakabalik kasi nga merong naoperahan ako eh. Health. Gusto nyo ikaw rin? Gastos. Actually, oo. Sobra. Bale, nakaraos naman na. At least, marami pong nag-support din po, no? During the time marami po natabing pera eh. Yun ang nagastos ko. Kaya ngayon kailangan kumayod ulit. Ang hirap pa naman ngayon kasi yung iba, nag-ano sa atin, surprise. Diyos ko. Oy, sabi ko nga kay Noemi, 500, panahon ng hapon yun. Ayun, pagka medyo po mababa ang IQ, tatalab po ba ang dasal para maging matalino? Uy, meron Meron. Yes. Merong mga dasal ako sa YouTube channel, ibang patalino, meron yan dyan. Basta nakwento na yun ni Tito Tony last time. O, di ba yung doktor, nakapitbahay namin, pinakain ko ng Salmo, yung Salmo 119 verse 9 to 18. Yan, magpatalino yan. Psalm 119 verse 9 to 18. Isulat, ipakain. Saan mo isusulat? Kumakain ng tinapay, sa tinapay. Right in the air. Tapos pakain mo sa kanya. Ayan. Ano po ibig sabihin ng dream na nasa dagat tapos may mga dolphins? Wow. Anong klaseng dagat? Madilim? Maliwanag? O anong color? Malinaw? Ang dolphin is already a fortunate dream. Remember, yung dolphin, ano rin yan mamal din yan. Hindi yan fish. Merong good fortune na parating, pero it may be 1 month to 2 months para sa'yo. Ayan. Ano pa mga questions nyo? Please feel free to comment down below. The topic for today is all about Ghost Month. Dreams. Mamaya may subtopic. Kaya nga, gumagawa kayo ng sarili yung topic. Ayan. Clear po ba yung tubig or magulo? Ano pong ano? Kung clear yung tubig, ibig sabihin nun, nagdadasal ka at heartfelt yung dasal mo, pinakinggan ng Diyos. Yung wish mo, binigay. Yung Sator Arepo, ang gagawin nyo doon, isusulat sa isang papel na malinis at ilagay sa ilalim ng unan pag matutulog na. Para pag kinabukasan, matatandaan mo yung panaginip mo. Kasi mayroong mga nagdanakaw ng panaginip. Yung mga phantasmagoria. Yan yung kailangan yung gawin para ma-remember nyo lahat. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Pero mahirap naman dito pagka naalala nyo parati yung panaginip mo. Kasi minsan, ang daming uri ng panaginip eh. May panaginip na bungang tulog lang. O may panaginip na wishful. Nag-iisip ka lang eh. Parang nagdadrive ako ng eroplano, yun ang gusto mo eh. Pero hindi magkakatotoo yun. Wishful thinking lang ang tawag doon. Pero napakaraming panaginip na very, very symbolical na dapat i-analyze, isa-isahin. Dahil yun, nagbibigay yun ng pahiwatig sa'yo. Ngayon, kung hindi naintindihan at hindi na natatandaan, hayaan mo na hindi mo na natandaan eh. Pero kung natandaan mo, yun, i-journal mo, then, tingnan mo kung ano nangyayari. Ayun po, may babaeng kantada po ba na bumisita sa panaginip ko? Kasi ang sabi niya, siya raw ang pinakamagandang engkantada. Milan daw po yung name. Okay. Direct dream. Kausapin mo siya, bigyan mo ng langis ng niyog. Mag-offer ka. Okay. Ayan. So, ano pa yung mga katanungan nyo, guys? Please feel free to comment down below. The topic for today is all about Ghost Month. Ayan, Tito, okay po ba magtayo ng negosyo during Ghost Month? No. No. Pwedeng continuation kung hindi itayo siya before August 4.
Pag natayo na, pwede mo nang i-continue kasi natayo mo na eh. Paano raw dito pagka nag-plan muna? Plan lang, Tapos na okay. yung plano. Tapos na, di yung 8 month. Yung yung ang tawag natin ay Moon Festival. Ayun. Yun ang pinakamaganda, yung Moon Festival. And 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Around September 17 yung Moon Festival. ayan. Ano pa mga question, guys? Magtanong. Curious po ako. Pag araw ng Ghost Month and birthday ni Jesus, namatay kapatid ko few years ago. Anong ibig sabihin nun? Wala. Namatay lang siya. Namatay lang siya. Hindi naman siya inano ng kung ano man. Oo. At saka nagkataon lang siguro during that time yung date ng pagkamatay niya. Yun lang din yun nandun sa book of, record niya, Book of the Dead. Hindi, kasi when you die, you die. Oo. Naka-schedule ka na eh. Ini-schedule niya kung paano namatay, ganun din yung Tatlo yung nakasulat haring kamatayan, ha? Tatlo yun. Usap muna yun. Kukunin naman natin siya. Oo. Pagka pumayag yung isa, hindi pumayag yung dalawa, hindi pwede. Hintay yun. Pagka pumayag yung dalawa, yung isa hindi pumayag. Wala. Lipat ka uli. Ganyan. Kailangan pumayag yung tatlo. Pagka dalawa lang, no deal. No deal yun. Oo. Parang American Got Talent. Sana makasali tayo dun, no? Daming magagaling din eh. Marami nga. Yung mga mentalist na tinatawag, nandun. Grabe, no? Paano nila napipreempt lahat ng mga yung planado na Talent. Good ba mag anti-evil eye? Red string bracelet sa ghost? Wag po. Ay, bakit? Kaya nga. Bakit yung bang ghost man evil? Hindi. Sino yung tatlo na nagde-decide, no? Inaring kamatayan po. Tatlo sila yung tatlo. na kamatayan. Gusto mo pang malaman yung pangalan? Bawal isa Mad Momo. Si Mad Momo yung isa. Lagot ka. Nalaman mo. Mamaya sundan ka. Joke. Mamaya guys, sabihin niyo sila ba yung nagkakos ng accidents? Hindi. Hindi. Malabo yun. May mga turn of events na will lead you to die. Oo. Minsan, katangahan. Hindi. It's just a process of life. Oo. We are born, we die. Sabi nga sa Budismo, bakit ka nag-aalala? Namatay ka, nabuhay ka, pinanganak ka uli, namatay ka na naman. Di ba? Yun ang tanong. Ayun daw po. Ano raw po ang ibig sabihin pagka napanaginipan ng nanay daw po niya na sinusundo na raw siya ng tatay niya na matay? Wow! Pagdasal mo yung tatay mo o yung nanay mo. Kasi minsan, yan ang embodiment ni Haring Kamatayan. Oo. Yan sila. Pagka gano'n hindi mismo relative parati yung sumusundo. Doon nakikita ko naman hindi mo pa due date. Huwag ka matakot. Ayan. Mga ilang years po ulit bago mag-reincarnate ang isang soul? Depende. Pinakamabilis na reincarnation ay right away. Merong ganun na reincarnation. Pero yun, remote case. Usually is 25 years. Usually. Pero when you commit suicide, it's even more than 100 years. 555 years. Ganun. Tapos mapupunta ka sa labyrinth. Maliligaw ka. Lahat ng mga engkantado, nandun lahat. yun. Ang tanong dito, paano kung may nalabasan sila pero hindi yun yung labasan? Nako, ibang lugar yun. Ang daming lugar, ha? Dito sa dimension na tayo, marami pang mga pocket dimensions na unnamed. Naman. And uncharted. Sobra. Diba? Sa bahay lang ng mga duwende, maligaw ka dun, di mo lang gagawin mo. Bahay pa lang ng mga duwende, ha? Wala pa yung engkantadong itim. Tapos ano pang kakainin nila doon? Patay. Diba? Kung hindi ka marunong magdumiskate ng pagkain, gutom ka. Saka hindi ka marunong din makisama, gutom ka. Pabalik-balik lang po ba tayo? Kasi namamatay tas nang papanganak din. Pabalik-balik lang tayo sa mundong ito.
Pero merong extremities or yung endpoint. Yung iba, hanggang, the usual is 9 to 10. And then, iba na yung pupuntahan nila. It's either going to the heavens or pupunta sa super universes. Kaya minsan, pag naghanap ka ng mga kaluluwa, wala sa langit di hanapin mo doon sa 7 super universes. Kung mahanap niyo sila. Hanapin mo. Kung permitted ka para makita mo sila doon. Kung hindi ka ng permiso. Kasi maraming protocol doon. Oo. Maraming paperwork. Pain ka. Pagkakan kita, bumaba ka doon, hindi ka dito. Oo. Ano po kinakain ng mga itim na duwende? Pagkain nila. Hindi, may sarili silang pagkain. May sarili. Usually sa ibang color na duwende po, bawal lang sa kanila yung mga puti, di ba? Asin. Ayaw nila ng asin. Pero pagka mga kulay, pwede po ba? Pwede. Pwede. Ang tanong, Kami, pwede nyo ba nakapasok kainin? Sa bahay nila, ang pinagbawalan kainin ay hindi puti. Ibig sabihin, kanin, kulay pula or ganon, puti lang. Hindi ako kakain ng hindi puti. Kape, kulay brown o kulay ganon, huwag mong inumin. Oo. Magiging miyembro ka na nila. Pero basta sa iba, kasi hindi pwedeng basta-basta nyo kainin. Kung ano man yung i-offer nila sa inyo. Ako usually, ang pinapakain sa akin ng mga ansin, pinapakain ako bulaklak. Pag nakita ko ng bulaklak, nilululun ko na. Ayun. Anong klase dito na bulaklak? Usually, binibigay, kalachuchi, tong isa? Yung mabango yun Rosal, jasmine. Rosal, jasmine, yes. Kasama yan. Dama de noche. Walang dama de noche ron. Pero merong ilang-ilang. Ayun. Grabe pagka naamoy niyo yung ilang-ilang sa gabi. Huwag kayong matakot. Walang multo. Walang patay. Kasi sobrang mahalimuyak, di ba? Mahalimuyak yun. Ayan. At saka guys, wag rin kayong pupunta-punta kung saan-saan. Mamaya, tara mag-explore tayo. Lalo na yung Twilight Zone. Makarating ka sa Twilight Zone, hindi ka na makabalik Usually, pagka ayahuasca, at saka nagma-mushroom, dyan kayo didiretso. Kasi kumakain ng LSD. Dyan kayo didiretso kasi yun yung parang Ewan ko, sa grabe yung ayahuasca ba't nila pinasukan ng mga ganyan? Puno at dahon na ayaw ng mga elementals. Bakit mo kayo? That's not true. Wala. Lahat gusto. Wag lang yung itong mahogany. Mahogany, lason yan. Wag yan. Wag yung mahogany. Pero bakit dito sa atin pinapainom yung mahogany na buto? No. Yan? Lason yung mahogany. Baka malasong ka. Nauso yan dati. Yung akala nila gamot pero hindi naman pala gamot. Yung sobrang pait. Pagkain nila ng mahogany, timbong Lason. Not unless meron kang sa dugo. Pag kontra ng lason. Hanap ka na malalasong ka. Kumain ka na mangga. Ang dami-dami ng prutas Atis daw po, ayaw po ba nila? Ang atis, sa karanasan ko, lalo na yung dahon ng atis, ayaw ng maligno. Ayaw nila niyan. Merong properties, qualities yung dahon ng atis na nagre-repel sa mga maligno. Yung mismo, yung kahoy mismo. Ayaw nila niyan. Kasi possible, isa yan dun sa mga sagradong kahoy na dinala dito, binaba sa atin ng mga anghel. Tapos akala mo, kasi lalo na mga kababayan natin, mga singkitin, ayaw nila nung atis sa harapan ng bahay. Kasi itim yung buto. Hindi naman yung totoo. Kahit na yung Indian tree, nung bago-bago pa lang ako nagpupungsoy, lagi kong pinapuputol yung Indian tree. Ayaw ni Shiva. Bakit niya ayaw? Hindi, totoo. Hindi, ibig sabihin na ayaw, huwag mong putulin. Okay. Yun. Tingin mo yung Indian tree. Indian tree nga sabi. Baka siguro religious supremacy. Siguro. Tsaka Kaya siguro dahil sinabi ng Pungsoy expert, pag pababayin dahon. Oo. Kasi ang pinaka-common misconception, yung mga pag ganon, malas ka agad. Saka pag itim ang buto. Malas ka agad. Yung ninang ko, pag nakakita ng nabubuhay na papaya, pinapuputol. Ayaw niya.
Kasi itim daw ang buto. Diyos ko. Paano kung gusto lang talaga sumibol doon sa Ewan ko ba? area? Hindi, pero yung papaya, nakaligtas ako dyan sa HEPA A. HEPA A. Hindi na ako mamatay sa HEPA A. Kasi di ba Tito, kahit anong tanggal mo or di kaya bunot mo Oo. na mga grass, kung gusto talaga tumubo ng halaman, hayaan nyo lang. Gusto niya eh. Oo. Kailam nyo. Or di kaya maglagay ka ng... Thank you pala kay Kylie Llanera. Yung ano po? red lip na, balati. taas na. Balete. Ang taas na nung red lip. Ang taas. Halos magiging kasing taas ko na. Ang bilis. Ang bilis tumaas nga. Baka Tito malaki yung lalagyanan niya. Kaya, Maliit nga eh. Hindi ko pa nalilipat eh. Hindi ko malipat. Yung sa akin bagal. Hindi ko malipat sa isang malaking lalagyan. Kasi pagka nilipat mo yun, lalaki yun lalo. Oo, hindi. Tsaka bawal ako magbuhat eh. Si Fred na lang magdadala eh. Ang laki ni Fred. Ayan, bayabas daw po at saka aratilis. Yung bayabas, banal yan. Banal. Yung aratilis, hindi naman. Yung aratilis, kahit na mga itim na mga maliliit, tumitira eh. Ayan, kung gusto nyo magtanim kayo. Pero at your own discretion. Pinaka-the best yung mulberry. Oo, mulberry. Yan. Maligno po ba ay itim na engkanto? Hindi. Usually, ang sinasabing maligno ay yung may sungay. Yung itim na mga engkantado, we cannot say na maligno, though separately, siguro 10, dalawa ang maligno doon. Pero hindi lahat ng itim na engkantado ay maligno. Bakit banal ang bayabas? Banal yan. Kasama yan sa nabasbasan. Natuluan ng dugo ni kasama yan ng olives. Yung olives, hindi mo kailangan blisan. Sagrado na yan. Oo. Maski yung buto niya, yung maski yung dagat. olive oil. Yung tubig dagat, sagrado. Ayan. Ewan ko, ba't hindi sila na doon sa tubig dagat? Natatakot sila doon sa ilalim eh. Pinaka-the best na pang-cure yun, yung tubig dagat. Lalo na pag negative yung bahay. Isang plangga ng tubig dagat, ilagay mo sa ilalim ng mesa, yun, i-consume niya na yung negative ng lugar. I-absorb niya. I-absorb niya na. Okay, kasi ina-absorb talaga ng mga tubig yung atmosphere doon sa hangin, even if marami dyan impurities. Una muna mag-absorb yung tubig. Correct. Okay. Yan yung science behind those things na, bakit mo kailangan maglagay ng ganyan? Hindi tayo kumikilos ng walang factual consent. Diba? Tatanong kami sa mga hindi nakikita. Tatanong. Kasi kung bakit parating nagko-coincide yung mga gusto rin namin mangyari tsaka dun sa science, di ba? Kung sa iba kayo magtatanong, sasabihin nila, pag sa ibang lugar. Pagka tinanong mo, bakit? Wala silang explanation. Maliligaw. Ang totoong psyche, kaya niya explain into this reality. Yung tsaka walang procedures. Walang coach. Kasi sila may coach pa ng mga hindi nakikita. Yung problema, paano kung binibiro sila ng mga yun? Yung Akasha recording ni, ang dami sinasabi, ba't di nila sinasabi ni Akasha ay Diyos, ha? Hindi Diyos nila si validated. Hindi sinasabi na Diyos si Akasha, sorry. Ang daming mga, fake na Akashic record gawa rin ng mga tao. Nagawa na nga sariling libro, may mga pa sila, may mga certificate. Fake yung Akashic book nila. At saka yung Book of Life. Oh my God. Diyos mio. Wala po dun sa Book of Life lahat, hindi dun nakasulat. Nandun sa pangalan nyo. Kasi meron tayong bawat libro, bawat isa na dun nakapangalan. Kasi lahat dun nakasulat. Pero since time immemorial. At nandun yan, Tito, di ba tama ba kung nasa Tree of Life or Tree of Knowledge? Pag wala ka dun, wala ka dun. Hindi ka kasali dun. Hindi ka existence. You're not in the existence. Okay? You're out. Ibig sabihin, wala ka dun sa Matrix. Yun. That's the word, Matrix. Sa Bantayan Island po ba? Nandun po ba si Mama Mary? Minsan, pumupunta. Mas nandun pa siya doon kaysa doon sa sinasabi niyong Shimala. Shimala-mala. Saan yun, Shimala? Sa Cebu din. Ay, hindi ko pa na... Dinadayo yan doon eh. Pero I haven't been there.
Mas gusto ko ba doon sa Jain Temple? Doon. Okay, Mas gusto ko doon. Doon na-cleanse ko na rin pati yung asawa ni Jade Emperor. Grabe, super swerte doon. Pumunta kayo. Sa Cebu yun, sa Cebu. Oo, kasi ilalayo niya kayo doon sa mga bad, Maraming deity doon. Ayan. Hello po, Sir Tony Hello. and JV. May message po bang mga unseen sa akin this August? Sino to? Si Shay Kizon po. Do I know her? Hindi pa po kayo nag-meet. Ah, Nag-meet na ba or hindi pa? Hindi pa yata. Ayan. message. Oo. Message. Ano bang birthday niya? Ano bang birthday mo, Miss Shay? Afternoon, Sir JV and Tito Tony. Ask ko lang po kung may kumakalampag po kasi sa pinto ng kwarto ko ng midnight. Sa tingin niyo po ba ano kaya yun sila? Pagbuksan mo, para malaman mo. Huwag kasi sigaw. Ako kung may ganun, bubuksan ko talaga siya. Ano yun? Sabihin ko rin, yes. What do you need? Ganun. Ayun, nag-meet na raw po. 10-18 yung birthday niya. Ano? 10-18. October 10-18. 19? 19 May mga biyahe kayo na parating eh. May biyahe. Tsaka wag ka na malungkot. Upload. Ayun, nag-meet na kayo. Ano rin sa Buwana. Tama. Mabuti. What your thoughts about Padre Pio? No comment. Oh my God. No comment. Commercialism. At huwag kayong pupunta doon sa may libis na Padre Pio, ha? Ano yun? Salo yun ng portal. Oo. Kung hindi nyo kaya yun, mamaya, kung ano mangyari sa iyo, maposes pa kayo ron. Ang dami may sungay doon, ha? Tapos ang dami may gusto mag-offer ng mga nila. Kung ano-ano. Ang dami may sungay doon. Yun ang ano ko. Ginagawa nilang commercial si Padre Pio, which should not be. Kasi ang holy should be holy lang dapat. Huwag na kung ano-ano. Hindi sila pinag-uusapan ng mga komersyo. Idolatry na yung ginagawa ng mga tao. Idolatry. That's one of the, diba? No, yun. First commandment pa yun. Ayan, kamusta na raw po kayo, Tito? Mabuti naman ako na. Ayan, good afternoon. Finally, nakita ko na po kayong dalawa magkasama ulit. Oo. Bakit ano ba, chismis? Na-busy lang. Oo nga, panay busy rin ako. Hindi kami nakikita. Ngayon lang kami uli nakikita. Ngayon lang, tapos may lakad na naman ako. Ganun din si Tito. Ayan. Ano pa mga questions nyo? Magtanong na kayo ngayon habang maaga pa. Mamaya gabi na. Tagal nyo mag-isip. Oo. Ako na lang magtatanong sa inyo. Sige, Tito, go. Ayoko. Kayo na lang magtanong. Ano yung gusto nyo itanong sa kanila? Magpa-price tayo. Kung masagot nila. Ayan. Sige, Tito, tanong kayo. 3. Minsan, merong realidad. Minsan naman, merong hindi talaga siya realidad. Imbento lang. Alam mo yun? So, alerto tayo. Kasi sabi nga nung mentor ko na si Karyong, sabi niya, hindi na tayo panahon ni Kristo ngayon. Tapos na ang panahon ni Kristo. Panahon na tayo ng alerto. Pero, by religion, hindi naman sinabi na, halimbawa, iglesia ka ni Kristo, masama ka. Hindi naman ganoon. Kasi, ang nangyari kasi nung panahon ng mga Katoliko, tinitira nila itong mga iglesia ni Cristo, Protestante, etc. It should not be. We are all brothers and sisters. Hindi tayo dapat magtirahan. Kailangan niya magtulungan tayo eh. Magtulungan tayo. Meron pa akong mentor, pag sinabi iglesia ni Cristo yan, hindi niya ginagamot. Iba. Grabe naman yun. Hindi. Tatanungin niya, anong religion mo? Patay. Ewan ko. Ako kasi hindi naman ako naging bias. Kung anong religion niya, tatanong, anong religion mo? Pero huwag ka magsisinungaling. Pag nagsinungaling ka, huli ka. Huli ka. Kaya, madedetect namin guys kung nagsisinungaling kayo kagad or hindi. Or minsan gawa-gawa nyo lang yung kwento nyo or hindi. Pag ganun sinungitan kayo. It should not be na, kasi parang ano na siya, parang
stereotyping na kailangan Katoliko ka lang. No. Magkakapatid tayong lahat sa mata ng Diyos. Walang Katoliko, walang Iglesia ni Cristo, walang born again. Pero yun lang, may mga habit o ginagawang kung ano man yun. Kasi kamukha niya ng mga born again. Ang tawag kay Mama Mary, iba na mga pangalan. It should not be. It should not be. Ano lang, respetuhan lang tayo. Ganun. Ayun, kailangan balance. Iisang paa natin nasa hukay at isang paa natin totoo pwede yun. mabaliw tayo. Totoo yun. Ito lang nakarang Karina eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo kay Karina eh. Oh. Basta sa akin noon, before mangyari, bumili ako mga dilata. Nagulit sa akin yung kapatid ko. Bakit ang dami kong binibili? Sabi nga nila, ano ba? Sabi ko ang tawag niya sa Tagalog, siyam-siyam. May ulan na dire-diretso, walang patlang. Ay, nung kumulong-kumidlat, di, huminto. Di ba? Kailangan panghinto yung kulong-kidlat. Mabilis lang din naman yung gawin. Pero kailangan mo mag-offer kay Zeus after. Yan. Minsan naman din, tinanong ko na yan kay Dr. Jose Rizal eh. Sabi ko, Lolo Pepe, bakit ganon? Sabi ko, di ba ikaw naging Pilipino ka, naging manggagamot ka, tapos ikaw yung hari ng karagatan ng Pasipiko, bakit ang daming bagyo? Hindi ba dapat i-ano natin yung bagyo? Sabi naman ng Don Pepe, anong gusto mo, magaya kayo sa Africa? Sabi niya. Binilan rin niya sa akin yung tanong ko eh. Anong gusto mo, maging Africa kayo? Lahat ng sakit nandun. Bata pa lang, sanggol pa lang, may AIDS na. Gusto niyo ba yon? Ako, gusto ko na yung ulan at bagyo. Lalangoy ako sa kahabaan ng Quezon Dam. Lalangoy ako sa kahabaan ng Gironeta. Wag lang yung merong leptospirosis. Delikado yun. Tapos ka. May isus nagsiswimming pa ng daga, nagbo-backstroke. Nagbo-backstroke yung mga leptos, patay ka. Yung mga Remy Martin. Ayan, mag-ingat kayo dun sa mga baha kasi delikado yan. Delikado. And guys, it is necessary actually yung bagyong Karina. Para ma-redirect yung focus natin. Hindi yung puro gera. Tapos si Ursula lumabas. Si Sir. Araw-araw tinatanong ko tungkol sa gera. Kinalaman ko dyan, nagpapagalit pa lang ako eh. Yun yung mga impatient na tao na hindi nila alam kung ano na agad yung gagawin nila. Di magtago kayo doon sa 6 feet under sa silent na ninyo. Pag nagkagera, lahat tayo mamatay. Whether you like it or not. Unless, meron kayong kabal, magkabal kayo. Kaya niya naman yung gawin yung kabal. Meron yan. Meron tayong protection sa kabal. Kasi naituro na yan sa atin way back pa. Since time immemorial. Nasa sa atin yan. Kung bakit yung mga katipunero hindi kagad namamatay basta-basta. Kasi nga may kabal eh. May kabal sila eh. Diba? Ang tanong, paano pagbabasbas doon? Kailangan ba talaga nakaasulat or hindi? Hindi, merong kotamaya ang tawag. Yung parang chaleco. Meron nun. Hindi ka tatamaan ng bala. Lilihis. Pero kung ikaw ay isang bertud, hindi ka tatamaan pag gano'n mo ng bala. Wala gano'n ka lang. Dito sa Mindanao, minsanan lang magbagyo pero madalas dito ang lindol. Mas natural yung lindol sa inyo kasi nga may mga unresponsible mining. Yun ang nagiging dahilan. Pero ang problema ng tito, lumiliit na yung foundation sa Mindanao. Isang geodetic engineer ang nagsabi na kapag daw yung lindol nanggaling ng Mindanao tapos tinamaan ang Cebu, patay ang Maynila. Patay ang Maynila. Lubog ang Maynila. Pero kapag daw ang lindol nanggaling ng Mindanao, tumama sa Bohol, ligtas ang Maynila. Kaya laging nakatuto kami sa Bohol, hindi sa Cebu. Kasi sa ilalim ng Cebu, dire-diretso na yung lindol, nandun na eh. Tama agad yung Metro Manila. Tapos, dapat, kung natatakot ka sa lindol, dapat matuto kang lumangoy o marunong kang lumangoy. Kasi yung mga bundok na yan yung kaligtasan natin. Pag nangyari yun.
Ba't kayo matatakot sa lindol? Sa Japan nga, minuminuto, lumilindol. Sa Yogyakarta, sa Indonesia, every second, may lindol. Lumilindol doon. Lumilindol. Whether you like it or not, pumunta kayo. Sige. Sa Indonesia yun, Try sa nyo. Yogyakarta. Tapos marami ring pochong. Marami. Yung mga mami nila na nakalagay pa dito, tapos may bulak sa ilong. May headdress. Dapat po ba mga aswang ang lumaban sa mga Chinese na? Ba't mo sinali yung mga aswang? Nananahimik sila. Nananahimik sila sa atin. Yung winarningan nga ako, ikaw, kwenta ko ng kwento na tok mo sa amin, ha? Ihinto mo na yan. Ihinto ko na po. Takot ako eh. Oo, wala naman mga aswang. Actually, mamabait na ngayon yung mga aswang. Not unlike yung traditional nila. Saka anong pakialam nyo sa mga aswang? Nananahimik sila. Tsaka hindi na rin yan sila lahat kumakain ng tao. Not unless yung mga matatandang aswang. Yung mga traditional. Oo nga eh. Pero yung mga traditional na yun, nandun sa province, Hindi wala dito mabala. sa Sumakay city. ka ng movies, yung pala, yung nagdadrive ng movie, yung pala yung aswang. Oo, Patay ka. na-encounter na namin yan. Yung driver yung aswang. Ay, Kailan pa naku, yun? Lord. Nung mga bata Kahapon, pa kami. nag-taxi ako, yung mama gumaganon pa. Ay, ano pa? Amoy ano. Amoy, kailangan, dapat dito may dala Patay na pang daga. spray. Ay, nako. Hindi siya nag-shower. Ay, hindi ko nang sinabi pangalan niya. Tapos yung amoy pa ng leather seat niya. Oo, diba? Ay, basta maganda na, sinakay niya ako. Okay lang. Ang traffic kaya kahapon. Saan? Sobrang traffic kahapon. So Hindi nakapupunta pupunta ako ng BGC, hindi na ako tumuloy. May So- ipit ako doon. Saan po kayo nanggaling? Dito kay, ano pangalan nitong, ano na to? Kay Mabel. Tivoli Royal. Oo. Yun. Nakita-kita kami ni Dr. Michelle Manuel. Si Mabel, profesora niya, si Michelle Manuel. Tapos, yung unang-unang uupa siya sa may Wilcon Depot, sabi ko, si Michelle may-ari niyan eh. Hindi niya alam. Nirefresh ko siya nung isang araw. Sabi ko, hindi mo natatandaan yung pinuntahan natin sa Wilcon Depot, ang may-ari nung si Michelle Manuel. Kasi sila Michelle Manuel, landed yan. Maraming lupain na Marami silang lupain dyan sa Muñoz. May palengke pa nga dyan, kanili. Tahimik lang si Doktora. Oo. Tahimik lang yun. Patay dinamay na naman ng mga aswang. Kaya nga, magagalit yung mga lola ko niyan. Yung mga lola nyo at saka lolo nyo. Oo. Ay, buti na lang hindi rin sila masusungit. Kaya naman nila kasalanan naging aswang sila eh. Lahi nila yun eh. Kasi parang ano yan, parang yan yung protection actually. Paano kaya ng mutya? Naging aswang tuloy. Pero isang Oy, ano kasi huwag kayong natin, kakain ng mutya ng saging ha. Mamaya kaluluwan ng aswang yung mutya na yan. huwag kayong bumili sa Shopee. Hindi yung totoo. Kasi iba Shopee. Shopee. Dami, mga mutya. Ba't kayo nag-iipon ng mga mutya? Para ano? Gagamitin nyo ba? Lilipad ba kayo? Ay, naku Lord. Di ba? Eh, sagrado rin ng mga mutya. Hindi yan basta-basta dapat binibili man lang basta-basta or di kaya binibenta basta-basta. Oh. Kasi pagka hindi pwede talaga dun sa tao tapos biglang binili, wala, magkakanda malas-malas yung buhay nila. Oo, Tapos- tsaka hindi basta nag-aalaga ng mutya. Tapos sisisihin pa po dun sa mutya yung may kasalanan. Anong kailangan niyo kay mutya? Ano ba yan? Nananahimik si mutya. Hello, Sir Tony and Sir JV. Ano pong pwedeng protection sa bagong kotse para iwas aksidente sa bagong driver? Nagpa-bless na rin po kami sa pare. O ano ang gagawin ni pare? Usually, magsindi ka ng joysticks, 5 piraso. Huwag lang ghost month ha, may mong gawin. Paikutin mo lang, counterclockwise. Hanggang 13 to 15 times. Ikot lang, walang dasal. Ikot lang. Yun, nablisan mo na yung sasakyan mo. Hindi mo kailangan magpunta sa pare. Ayun. So, ano pa mga katanungan, guys? Magtanong na kayo. So far naman, ayun, may pinasukan kaming dungeon doon dito sa... Ako, ayoko ng dungeon. Baka mag-cave in. Very sturdy naman siya. Pero, yung kakabukas lang nila late
Hindi lang daw nila binuksan 2017, 26, 18. Yung dungeon na yun, dun daw nila tinapan karamihan yung mga katawan before nung panahon ng gera dito sa atin. Okay. And dun din lumabas pala na meron talagang ibang motive sa atin yung US. Correct. Na gusto talagang burahin. Then yung mga Hapon lang yung umalma. Oo nga. Kasi mawawala yung nakagisnan. Eh, ang mga Hapon, medyo in-depth din sila dun sa culture, di ba? Correct. Yun yung scenario. Meron pang, facts within facts na inaano sa atin during the time ng World War. Ang dami mga tinago, actually. Pati yung mga bahay-bahay. Ayan, kung saan na, si Dr. Jose Rizal, yun nandun ngayon sa Intramuros, hindi yun talaga. Fake yun. Tapos hinahanap nila kung saan si Dr. Jose Rizal, tumatawa na lang ako. Wow. Pati yung sikreto niya. Na nandun nakatago sa, Fort Santiago. Ayun. Pero mostly yung mga milagro, ginawa doon sa dapitan. Wala dito sa atin. Tsaka nagmamagic din talaga siya. Na hindi makikita. Eh, yun din pala, yung mga steps doon, tinanggal na. Kasi ninanakaw daw. Bronze kasi. Ay, brass. Ayun, ano pong spirit ang kasama namin sa bahay, good or bad? Hindi po yan yung topic natin. Topic po natin mga kaluluwa. Hindi po yan kaluluwa, espiritu po yan. Magkaiba yung spelling. Puti naman Good hindi naman siya. Hindi naman negative. Hindi negative yung nakatira sa inyo. Pamilya sila. Huwag niyong basta papataboy yung kundil, lagot kayo, magkakasakit kayo. Hindi, mamalasin sila. Wala nang dinadarating yung good fortune sa bahay niyo. Oo. Ayun. Kasi ang sabi nung iba, awahin kagad. Wag. Pero dapat hindi. Diba? Ibahin nyo kami, guys. Kasi Napalayas nga mostly, papalayasin, tapos sasabihin, uy, malas yan, malas ganito, malas yung ganyan. Hindi lahat malas. Minsan sila rin yung nagdadala at saka nag-aayos ng feng shui ng bahay. Oo, saka nagtatawag pa kakapi. Okay? Ganyan yan. Kaya, all you ba tayo need to do... napasobran na ng oras? Ay, sobra na pala. Guys, time's up na. May tanong pa yata siya. Wala, nag-join lang. Nag-join. Ayan, so ulit dito, i-ano na natin yung nyo? Yung live. Natin. Kung di man at iba pa, ayan, yung alas show 6 nyo ng gabi, RP3, i-download ninyo sa App Store or sa Google Play Store yung Philippine Online Radio Online. Tapos, tingnan nyo yung RP3. Nandun kami ng alas 6 hanggang alas 7. Ayun, manood po tayo at makinig. Actually, makinig. Yan. So, with that, guys, don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at saka YouTube. Yung TikTok ko, hindi ko na TikTok yun. TikTok ko pa rin siya, pero hindi na ako nag-load doon. Nagre-repost na lang ako. Eh, kasi ang daming content creator eh. Tapos yung iba naglalabas pa ng kung ano-ano. Hindi naman totoo. Mag-i-check na lang ako doon. True. So with that, guys, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless.